Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, PBBM pinaresign. Nako, pinaresign po lahat ng mga sekretary mga kababayan. Dahil sa panalo ni Duterte, lahat na gulat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita ngayon sa mundo ng social media. At patungkol po yan mga kababayan dito po sa courtesy resignation na pinatupad ni President Bongbong Marcos Jr. Alright mga kababayan, ito unahin po natin to, no? Sabi po dito, pakikinggan ang mga tao. PBBM pinag-resign ang mga miyembro ng gabinete. Aba, tao pala ang nagpaparesign. Taong bayan pala ang nagpaparesign mga kababayan dito sa mga gabineteng ito. Pero wala naman tayong naririnig na reklamo mula sa taong bayan na okay pa, resignin niyo na po ang mga sekretary ninyo, di ba? Ang panawagan po ng taong bayan ay si President Bongbong Marcos ang mag-resign, no? Hindi po siya yung mga gabinete, kawawa naman yung mga gabinete, no? Sabi po dito, we heard them and we will act. Matapos ang 2025 midterm election, pinagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete. So meaning dahil natalo sila, o di ba? Dahil natalo sila sa eleksyon, eto, pinagre-resign. Yan po ba ang ibig sabihin ng pagkatalo nila? No? Hindi na gusto ng taong bayan yung mga sekretary. Or hindi gusto ng taong bayan ang ating Pangulo. Nasaan po dapat mga kababayan? Kung kayo po ang papipiliin, no? Sino ba dapat talaga ang mag-resign? Or di ba? Mga pangulo o yung mga pangulo, yung mga gabinete or yung si President Bongbong Marcos Jr. Nako, no, hindi siguro pwede mag-resign ng pangulo. Impeachment pwede, no? I-impeach pwede pero mag-resign hindi kasi elected yan by the people no? So through impeachment lang siguro ang pwedeng gawin para mawala si President Bongbong Marcos Jr. sa gobyerno. Pero itong mga secretaries niya, no, ay pwedeng sibakin kahit kailan niya gusto, di ba? Kasi ito po ay mga appointed lamang. Nako, kayo po ang napagdiskatahan. Ito pa mga kabayan, the people have spoken and they expect result, not politics, no excuses. We heard them and we will act. O yan nga po mga kabayan, yan pong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa kanyang pag-called ng courtesy resignation for all the cabinet secretaries to recalibrate his administration following the result of the recent election. Anong connection? Nako naman. What is the connection of these cabinet secretaries to the poll result, 'di ba? Sa election result mga kababayan. Anong what is the connection? Hindi ko makita. Ang may connection lang naman si President Bongbong Marcos Jr. kasi nung nangampanya ang alyansa, siya po ang humaharap doon. Hindi naman yung mga gabinete niya, di ba? Kasi kung gabinete niya ang nandoon, maaring we can blame, no? We can blame the cabinet secretaries that they are the one, no? Na biniblame ng tao. That's why natalo po. They are the reason why yung mga tao hindi bumoto sa alyansa, di ba? But take note, President Bongbong Marcos is the one who is speaking, no, doon po sa mga rally na yun. At bakit mga gabinete niya ang ngayon? Kasi yung reason nila is yung poll result, yung resulta daw ng election, ito ang gustong gawin ng taong bayan, di ba? Ikaw ang nandun hindi naman yung cabinet secretaries mo, di ba?
ikaw po ang nag-i-endorse ng mga alyansa, senatorial candidates, di ba? Nako, hindi ko makita ang connection mga kababayan. Pero sa totoo lang, ha, ang gusto talaga ng taong bayan, ito Mr. President, mahal naming President Bongbong Marcos Jr. Hindi po yan ang gusto ng taong bayan sa totoo lang. Ang gusto ng taong bayan ay ikaw mismo at si Tambaluslos, si Speaker Martin Romualdez ang mag-resign. Hindi po itong mga cabinet members ninyo. Di ba? Yung iba, pwede rin yung ibang cabinet members kasi mga abusado rin yung iba, nagtatrabaho lang naman siguro ng maayos, bakit naman ganoon, di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan po natin, ito. PBBM has called for the courtesy resignation of cabinet secretaries with the aim to recalibrate his administration following the midterm polls. Yan mga kababayan. Dahil natalo, recalibrate naman Sabi nga ni sabi po ni Escudero, this is the good start. Sabi ko, naisip ko, start? Ngayon pa lang sila magsisimula na naman. Di ba? Ano ba yan? Ilang beses ba kayo magpapalit ng cabinet secretary hanggang matapos ang inyong ang inyong administrasyon? Anyway. Kasi pagpalit lang palit mga kabayan, yung trabaho, mapuputol po yung mga trabaho kung may trinatrabaho man sila. Di ba? Kasi bagong secretary na naman. Malay natin hindi i-continue yung mga mga nasimulan, di ba? Ipa-stop eto magbabago na naman tayo kasi bagong administration under the department, di ba? Bago na namang pamunuan. So eto ngayon ang gagawin paulit-ulit na lang tayo nito mga kababayan kung ganito at ganito ang gagawin. But I am not against dito po sa courtesy resignation kasi malay mo matanggal yung mga inaayawan nating mga mga secretary, mga department secretary, baka matanggal hindi masaya tayo. Pero kung yung tatanggalin po yung mga katulad po ni sa bagay magre-resign na rin si Ombudsman Martires, di ba? I think hindi naman siya sa ombudsman naman yun mga kababayan. So, yan, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po para malaman ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong opinion. At eto pa mga karibin natin, eto si Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson nagsalita na patungkol po dito sa courtesy resignation. Sabi po dito, sabi po ni Senator Ping Lacson, more than recalibrating his administration by calling for the courtesy resignations of his cabinet members, the President must exercise his persuasive powers over Congress, especially the HOR, to get rid of indiscriminate and self-aggrandizing self-aggrandizing insertion and pork barrel in the forthcoming congressional deliberation of the 2026 budget measure. Mukhang gustong iparating sa atin ni Senator Ping Lacson ay dapat si Martin Romualdez ang dapat mag-resign mga kababayan, Nako, ito dapat BBM, resign in your cousin, Martin Romualdez and ang hari ng mga insertion at mga ama ng ayuda. So yan po ang gusto siyang iparating sa atin, na dapat kasi kahit naman mag-resign lahat ng mga sekretary ng mga department, kung ang kaban ng bayan ay nakasalalay pa rin kay Speaker Martin Romualdez, wala rin, kahit sino pang alipuris dyan sa mga department na yan, kung ang budget, ang kaban ng bayan ay si Romualdez ang may hawak, wala rin, di ba? So tama po itong sinasabi dito na get rid of Speaker Martin Romualdez. Wag lang yung mga cabinet members mo. Isama mo na si Speaker Martin Romualdez sa pinagre-resign mo. Pero hindi yata pwede kasi elected by the people, Tapos HOR din ang magde-decide if they want a new
new leadership, no? Diyan po sa House of Representatives, mga kababayan. Okay? So ito mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito, Marcos cabinet purge reportedly aim to voting Bersamin out. Nako. Mukhang madadamay lang pala yung ibang departamento kasi ang target pala ito. Sabi po sa Politico 2 hours ago, President Ferdinand Marcos Jr. Dramatic order for all cabinet secretaries to submit their courtesy resignation may have had just one real target, Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano ba ito mga kababayan, ha? Si Bersamin lang ang gustong i-out, mga karibin natin, or baka gusto lang ilipat. Ha? Kasi pag magpalit pa ng Executive Secretary, mga kababayan, pang ilan na ito? Ha? Magiging pangatlo na po yung papalit, no? Kaya Executive Lucas Bersamin, Executive Secretary Bersamin, di ba? Pangatlo na po kasi una si Attorney Vic, tapos si Secretary Bersamin, tapos yung pangatlo kung sino man yan, pangatlo na po siyang papalit bilang isang Executive Secretary, no? Kawawa naman po yung iba. Anyway, sana hindi matanggal pero may nakita rin ako kanina nag-post po, no, na baka posibleng ilipat lang itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang tanong, saan kaya pwede? Sabi doon sa nakita ko, pwede raw sa COA. Pwede sa COA ilagay si Executive Lucas Bersamin, pero kasi naisip ko rin kanina na magre-resign na po or mag-e-expire na po si Ombudsman Martires, no? Diyan sa Ombudsman, mga kababayan, baka dalawa lang ang nakikita natin. Baka sa COA at saka sa Ombudsman, mga kababayan, ilagay si Executive Lucas Bersamin. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, Coco Pimentel, nagsalita rin patungkol po dito sa resignation na ito. Sabi po dito, great move by the President allows him to regroup his team while sparing those to be affected from intrigues. Best to recruit. Gusto yata. Ito, basahin ko muna. Tignan natin yung reaction, ha. Best to recruit those with no ambition to be elected in 2028 elections. These non-political personalities will be more objective and scientific in their work. Alam po namin, ang gusto mo bang sabihin dahil natalo ka, you don't have any ambition to run something in the coming election, no? Gusto mo na lang siguro maging secretary, Coco Pimentel. Di ba natalo ito ng, ano bang tinakbuhan nito? Congressman, di ba? Natalo po siya. So ngayon, sumisip-sip si Coco Pimentel sa presidente para siya po ay bigyan ng posisyon bilang cabinet secretary. Well, anyway, nasa presidente po yan at siya lang ang nakakaalam, Gusto ko lang i-share, mga kabayan, sapagkat mukhang nagpaparinig po itong si Coco Pimentel, mga kababayan. Alright? Ito po, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video ngayon. Ito, sabi po dito sa The Manila Times, government to build new bridge to replace San Juanico. Ayon po sa Department of Highways, Department sa DPWH, mga kababayan, chief, no? Nako. Sabi po dito ni Sir A.B. Hugalbot, what? Yung 5,500 flood control projects, di nga namin makita. Tulay na naman. Delikado po ang administrasyon itong gumawa ng tulay, no? Baka, di ba? Baka mangyari po ang hindi natin inaasahan, no? I-repair nyo na lang po yung tulay na yan. Baka baka sakaling mas matibay pa yan, no? Baka mabangga ng barko, no? For example, gumawa sila ng bagong tulay at mabangga ng barko ay hindi na magamit ng taong bayan. So, I suggest, ito suggestion lang naman, wala naman tayong kapangyarihan to make it come true, no?
Suggestion lang mga kababayan, ipaayos na lang po ang San Juanico Bridge sapagkat yan ay tested na talaga yung matibay na yan. Ngayon lang, siguro may konting nire-repair mga kababayan pero maayos pa po yan. Baka kasi itong gagawin itong sinasabi nilang government to build new bridge to replace San Juanico, baka nga sabi ko kanina, baka maging flood control ito at banggain lang ng barko, hindi na magamit ng taong bayan, di ba? Siyempre mas maganda ang panigurado, di ba? Yung gawa ng kanyang ama ay matagal na yan mga kababayan pero nandyan pa rin. Okay, gusto lang siguro maglambing ng tulay na yan at referensya, pwede na rin ulit magamit, no? Malaking pera yan pag gumawa ulit ng tulay, no, na magdudugtong ng Samar at Leyte, mga kababayan. So, well anyway, kung gusto talaga nilang gumawang tulay, why not, di ba? But make sure that it is strong, no? Hindi pwede ang dyan kasi mahaba-habang tulay yan Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion? Diyan, i-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kasabay ng nagdaang araw na butuhan, buong kumpiyansa inihayag ni Vice President na si Sara Duterte Carpio ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinusulong ngayon laban sa kanya. Matatag ang Vice Presidente sa harap ng mga kontrobersyal habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago sa bansa. At matapos manalo sa pagkasenador, Ping Lacson tila bumaliktad na at may inaming mukhang tila nilaglag na ang alyansa ng gobyernong ngagba. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng nagpapatuloy na usapin patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, matatag ang pangalawang pangulo sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon pa sa Vice Presidente, handa na di umano siya maging resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyan din niya ng bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ay illegal na proseso at usaping pangpolitika. Samantala, binigyan din ng Vice President na si Sara Duterte ang kanyang masigasig na pangangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Anya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa hangaring maipagpatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad para sa bawat Pilipino. Matapang yan ang ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Kasabay ng pagdadala ng desperasyon mula sa ama ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Sa Minister bago po yung election today, when was the last time and ano po yung pinag-usapan ni PRRD? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances nung 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi wala pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So, sasabay ko lang yung dalawa. Yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago campaign. You
mention na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man So yan mga kabayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.